Parang pababa ka lalo. Isikip mo yung soto doon. Doon na sila oh. Hello po. Morning. Morning po. Going na yung harvest. So, kamote po yung ating episode today. Hello po. Si Kuya Gilbert po. Andiyan po. Obet! Ayun! Ongoing na po harvest? Opo, nakanina pa kami. Sino po yung pinakamaganda lalaki dyan? Siya na yun. Siya na yan. Opo. Siya ba yung parating? Oo, ayun na. Palibasa may itim po kasi boss kaya hindi Pogi makilala Pan! eh. Ayan, yung dalawang yan ang nagpa-farmers. Oo. Ang galing oh. Tapos nakaitim pa boss. Tingnan nyo, paano makikilala? Hello. Gilbert. Yes, sir. Buddy. Yes, Si Buddy po. Bata pa pala si Gilbert. Yes, boss. Tawag nito, matagal na sana pong mga nakaraan pa pong harvest ko sana nakapagpan tayo eh. Oo. Teka, kapitan lang kita ng mic. Wait lang. Ilan taon ka na, Gilbert? 31 po. Okay. Tapos takpo mo. Ayan. Ito, mic check. Mic test. Oh. Hello. Hello. Mic test. Mic test. Okay. Alright. So, kasama natin si Gilbert Kadukoy. At andito tayo sa Mungkano ba ito? Manawis po, Panikitar. Manawis. Panikitarlac. Yes, po. Yan. So, part ng Panikitarlac po ito. At normally, dito sa lugar na to, maraming nagtatanim ng sweet potato Yes, or kamote. So, ngayon ay harvest day. Yes, So matagal na tayong nag-uusap nila Gilbert para makuhanan natin ito, but apparently laging hindi nagmamatch yung schedule natin. Minsan available kami, wala namang buyer. Opo, wala pong Yeah, bayan. so kasi ang pag-harvest nila ay nakabase doon sa araw na mayroong buyer. Yes po, tama. Ganun po. lagi. Opo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito na naman tayo. Kasi may bago tayong tour ulit ngayong May. Actually, hindi siya bago. Second time na natin itong gagawin. Kasi ginawa na natin to last year. Ito, Parang rerun. Rerun natin Okay. to. Kasi mataas yung demand niya. Marami pong gustong maka-experience ulit. Ito po yung Thai Fruit Orchard Tour. Yeah. So, gagawin po ito sa Chantaburi, Thailand. Yes, Ang tinatawag na fruit basket ng Thailand. Sa May 7 to 10. Sobrang nag-enjoy ako doon sa mga eat all you can Yes. na prutas. Opo. Marami pong reasons para bumalik sa Chantaburi. Unang-una na po yung fruit buffet. Na bawat farm po na pupuntahan natin ay nag-offer ng fruit buffet. So, only sawa fruits. tayo Yeah. sa fruits na kasama ang durian, mangustin, lansones, rambutan, longgan, at salak. Hindi pa sa atin Snake popular fruit. yung Magaganda yung mga places na Opo. like yung favorite Durian yung Land. Durian Land. Grabe yun. Super. Ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Opo. No? Yung magnitude ng laki ng farm, how organized, yung irrigation, gumawa sila ng mga dam nila, may sarili silang restaurant on top of the mountain. Sobrang ganda talaga. Yung large-scale durian farming, parang yun yung trend ngayon. Yung talagang malakihan. Malakihan dahil talaga. Napakalaki po ng demand Yeah. ng China for durian. So, kahit po sa Malaysia, kahit sa Vietnam, ito po ang trend talaga yung malakihan na plantation ng durian. So, makikita po din natin yun, makakapag-benchmark tayo. Yun po yung very important sa Yeah. tour na to. Kasi may premium pagka-organic ka talaga. Ibang presyo talaga. Even multiply siya 5 times or even higher pagka-organic siya. So, it's something to look into para dun sa mga farmers natin dito sa Philippines. Kasama na po dyan yung beekeeping. Yeah. Kasi para maging organic siya. So, kumusta ma'am? Ano yung update doon sa
sa export. Kaya ba ng Pilipinas pasukin ng export? Doon nag-start na tayo, but masyado pa rin maliit, no? Kulang, parang more than 80% pa yung kakulangan natin sa supply dun sa binibigay sa ating opportunity ng China. Ano yung best varieties ngayon na kailangang itanim? Ano yung inihingi ng market? Opo, opo. Gagawin po natin ulit, sir, yung favorite mo na lahat ng variety. Titikman natin. And then sabi niya, 20 varieties. 20 varieties. Hindi na muna natin sasabihin alin yung pinakamasarap. Para hulaan nila. Hulaan na lang. Alin yung pinakamahal. Pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page namin, Inspired Learning Course. Yun po ang pinakamabilis na paraan para makontak po kami. Sana po kontakin niyo na po kami agad kasi konti na lang po Konti yung na lang din slots. yung slots. Paubos na rin po siya para makasama pa po kayo dito sa susunod nating tour. Sana po makasama kayo habang may available slots pa. Kontakin niyo na po kami. Okay. So, magkwentuhan tayo, Gilbert, Yes po. habang ano na, pinupuntahan Nag-harvest na natin po, yung sige po. harvesting. So, ang unang-unang way ng pag-harvest ay yung, eto muna, Yes po, yung Tatanggalin muna nila. tatanggal po ng larat, sir. tingnan natin. Opo. Anong tawag doon? Paglalanot po ang tawag dito sa amin, Paglalanot, sir. meaning yung vine ng kamote, tatanggalin. Yes po. Ay, hello po! Ay, hello po! Ay, salamat po! Ano na, kamag-anak mo? Mga ano lang, mga kaano lang po. Nagrerenta po kasi dito, sir. Ah, Marami okay. po ako nirerentahan dito, bali 13 to 14 hectares, sir. Ang renirentahan mo. Opo. Nirerentahan ko po. Tapos, tatamnan mo yun? Oo, parang ito po, narentahan ko din to, sir. Tapos tinamnan ko po ng mais, Oo. kamote, ganyan, sir. Ayan, ito yung paglalanot. Yes po. So, Yan, ganyan po yung tradition namin dito, sir, sa pagka-harvest po. Yan, ayan. nalanutan muna po. Bakit linalanutan muna? Ano ang logic nun? Sir, para malinis siya pag sa harvest. Pag tatraktorin siya, Malinis po at makikita yung mga laman. okay. Yan. Ayan. So, sir, itong kamote na to, ipalusot na lang to. Ibig ko sabihin yung parang dito kasi Off season. Oo, wala na talagang kamote rito sa amin. Siguro mangilan-ngilan na lang. Kaya eto January ko kasi natanim to, sir. Oo. January mo lang tinanim? Tapos ano lang ngayon? March. March? Opo. 2 months lang? Oo. Pero dapat nga po na-harvest na to na matagal eh. Kagaya po nito, nakakalabas-labas na, sir. Lumalabas na yung ano. Lumalabas na yung kamote. Etong variety na to, sir, yung variety na yan is madali lang talaga siyang Maglaman. paglaman o hindi kagaya ng other na variety, sir. Pero may ganito siya, oh. Yan, sir, medyo may tama na yan pag ganyan. Ibig sabihin, dapat noon pa siya Oo, na-harvest. na-harvest, sir. Oh. Kasi lumalabas na siya, sir, eh. Oo. Hindi na siya nakaano sa lupa. Sa Kaya lupa. yan, opo. So Pero- normally, ang kamote, ilang days lang yan bago Pag ganitong variety, sir, mga nasa 70, 60 days pwede ka na mag-harvest, eh. Eksaktong 2 months. Oh, yes po. From planting yun. Opo. Ang tinatanim mo ba ay ganito? Ganito, sir. Yung Bagging, niya? yes, sir. Yes, sir. Sa ano kasi sa Amerika, yung ano pa eh. Ang tinatawag nila, Yung galing sa- magpapaslip sila. O, galing doon sa Laman, laman, oo. patutubuin nila. Tapos yung tumubo na yun yung ikakat nila. Yun yung itatanim nila. Oo, Mas mas matagal yun, no? Mas matagal, pero mas maganda po yung yung laman, ibig ko sabihin. Kasi bago siya, nanggaling siya sa laman mismo. Oo. Hindi kagaya nitong pag minsan yung mga bumibili ng lanot, dito lang din kinukuha, sir, sa mismong ganito. Oo. Anong advantage nung galing doon sa laman? Sir, parang panibagong Parang seedling. bagong-bago. Parang panibagong cuttings, ganun. Ah. Hindi kagaya nito, may mga ganitong lanot na pag minsan pag binili mo lang hindi mo alam kung anong pang ilang cutting na siya. Ganyan. Importante rin yun. Opo, Kung kaya pang po- ilang beses siyang May pinag-grown, cutting. meron po akong area doon na mataas kahit na sobrang lakas ng ulan, bagyo, Oo. or bahaman. Meron po akong
pinagplantingan ay pinagtataniman ng ganito, sir. Opo. Before ako mga November, yan, Oo. season na talaga ng pagtatanim dito sa amin. Meron na akong pinagkukuhanan doon, sir, sa amin. So, ibig sabihin, may magtatanim talaga ng lanot na kukuhanan ng cuttings Opo. pangtanim. Pantanim. Pero hindi na po siya totally maglalaman ng madami, ganun. Pag nakatingans na. Okay. Opo. So, yun. So, may sariling cultural management. Opo. Itong Hindi kasi mga iba pong nagkakamote, yung mga ibang nagkakamote, basta pag dating ng November, hahanap lang sila ng pagbibilan ng lanot. Oo, sir. Kung saan-saan. Hindi maganda yan. Hindi po, para sa akin po kasi hindi po maganda yung bibili ka na lang basta-basta. Siyempre, yung mga iba po, mga matatanda na yung lanot, hindi siya So, ang isang lanot ba, ilang beses mo lang kukuhanan ng cuttings? Sir, pinakamagandang cuttings, for example, first na cutting po ng kagayan po, ito first cutting po sana First to. cutting to. Opo, yan, mga 2 putol lang dapat. Opo, Mula mula sa laman. talbos. Mula sa talbos po. Mula sa dulo. Opo, tapos Sa dulo ang kukunan mo. Opo, dalawang cuttings lang, yun lang ang pwede. Yes po. Yun. Yung palapit na palapit doon sa puno, Ay, hindi pangit na po, yun. pangit na po. Anong mangyayari doon? Hindi maglalaman? Hindi po siya maglalaman. Okay. Kaya mas maganda po kung talagang dapat talaga ikaw mismo Kukuha. Mm. So kagaya nito, itong tinanggal nila na to, pwedeng kuhanan niya ng lanot. Opo, pero pangit na po yan, sir. Pangit na rin. Opo. to. Ang kagandahan na po ng cuttings po nito, for example, umulan na ng kasi pag naulanan po tong lupa, may tutubo po dyan. Yun ang maganda. Opo, kasi Yung doon po siya bagong nanggaling sa laman mismo, parang sa sinasabi niyo po kanina. Yun pala talaga ang Opo. pinakamaganda. Po yung baga practice ko na sa sarili ko na po. Yun po yung Gilbert, saan mo natutunan yung pagtatanim Doon ng din po kamote? sa binan ko. Opo. Yan talaga ang hanap buhay nila. Opo, since nung bata pa daw po siya ganun na daw. So tapos- dating hindi ka farmer? Wala po, hindi po ako hilig daw. Negosyo po sa labas. Anong negosyo mo dati? Ginda ng soft drinks. Nag-dealer po ako ng soft drinks. Ang edad ko po noon ay mga nasa 18, 19, ganyan. Dealer. Talagang negosyante ka ever Opo. since? Mahilig ka Opo, magnegosyo? tapos pag minsan pag wala akong ng soft drinks dahil seasonal nga po, nagtitinda na, ay kumukuha naman po ako sa dagupan ng isda, ganyan. Bangus? Opo, ganyan. Anong ginagawa mo? Magkakanbas na ako ng mga tao, ganyan, sir. Ang galing Opo. Di na nga po ako nakapag-aral ng tapos, ganun, sir. Hindi ka na nakatapos. Pero anong nag-college ka? Hindi na po. High school? High school, opo. Natapos mo high school So, mo? yes po. Tapos after that, ayaw mo na? Ayaw ko na po, negosyo na po lahat. The rest po. Pero okay naman po kahit paano. Hindi ka naman nagsisi? Hindi naman, sir. Kasi yung mga nakikita ko po doon nakikita ko naman po ng mga nakagraduate na medyo kumpara doon sa estado ko po. Sa ngayon po, Spencer, mas malakas pa daw kumita. ngayon po, rin po ako, namimili rin po ako ng mais, sir. Mga, kung example, magpapayar sa riwa, ganyan, dry. Ikaw magdadry. Ako po, magdadry. Bibili mo yung harvest ng mais. Ikaw ako na rin magpapa-harvest na. Ako nagpapa-harvest. Tapos bibiliin ko po, tapos bibilad ng mga tao ko. Bibilad mo. Yes po. Tapos saka mo ibebenta. Ako po ng CPF. Okay. Kasi malapit yung CP dito. Ako po, dyan lang po sa Herona lang po. Galing talaga ni Gilbert. Grabe. Ito, bali siningit ko lang po to, sir, na Marbes. Sabi ko nga po, sabi nung isang tao, sabi, ba't ikaw, problema ka, sabi niya, pinoproblema natin kaya magkakapera na tayo doon. Yung baga, isiningit ko lang po sa buyer na makuha po nila itong ngayong oras na po ito kasi Monday pipick upin po lahat itong kamote na to. Kaya sabi ko, kasi ang nakapokus po ko sa mais, maganda po kasi yung... Maganda kita sa mais kaya. Opo, pag buyer ka po, pero pag yung farmers ka medyo... Kasi, lagot tayo. kasi po... Patay tayo dyan. Meron din po kasi ako farmers din po ako ng mais. May mais din po ako. Kung gusto ko rin talagang tumaas ang presyo ng mais. Nga lang, ang problema, mababa po yung bilihan ng mais ngayon. Pero kung ikaw mamimili, kasi mura man o mahal pong mais, same lang pong kita mo, tama. Same lang din po. Yan ang kagandahan ng trading. Opo. Kasi yung trading,
Halimbawa, gusto mo, kikita ka ng ₱1 Opo. per kilo or 50 cents per kilo. Isang delivery ko po, nasa 33 tons, ganyan. 33. Isang delivery ko po. Pinakababa kong delivery ng CPF po, nasa 29, Paano ganun, ka 25. nakapasok sa CPF? May ano po kasi, may kaibigan po ako na tumulong sa akin para makapasok Para ng CPF makapasok po. ka. Tapos ngayon, ilang farmers ang kinukuhanan mo yan? Nung isang araw po bali, isang farmers 50 tons po yung binili ko sa kanya. Wow. Isang mga 5 hectare po. Ilan ang kita mo per kilo? Pag ako pong magbibilad, sir, ay ako po magpapadryer nung mga, sabi mo na, pag minsan mo malaki po kumpara doon sa bibiling kong dry. Sa dry kasi, fix na po ako doon, for Fix example, ka na. piso. Oo. Pero pag ako po nag-dry, pag minsan, na times 3 po. ₱3. Opo, times 3. Pero may gastos ka rin. Opo, Magkano gastos mo doon sa sa mga 20 po, sa 90, for example, sa 50 tons po, times mo ng 3, 150. Oh. Tapos times, less mo po yung sabi mo ng 50 na lang po. So, minus lahat ng gastusin, may ₱3 ka. Hindi po, bali 2 pesos. ₱2. Sa 50 tons, for example po. Bali 100,000 po. Ganun. Maganda. Opo. Anyway, balik tayo sa kamote. Okay, so, sabi mo, hinabol mo lang to dahil may buyer. Opo. Ito na ba yung huling-huli mo? Opo, ito na po yung pinakahuli Last mo kong na to? last. Opo, last harvest ko na po. So, pag na-harvest mo to, kailan ang next planting season? Ano po, kasi may mais po ko doon, mayroon po akong mais na mayroon po siyang nakatanim na yung parang tartarubong ang tawag po. Yung mga Yung tumubo. mga tumutubo na, Yun po kasi yung- hindi na nakuha yung laman. Opo, tumubo doon, Tutubo napatubigan. yun. Napatubigan po. So, Ngayon ang gagawin ko po doon, yun po yung gusto kong cuttings na... yun ang so Opo. yun ang harvestan mo ng cuttings. Opo, ililipat ko nitong by... June. So hindi mo na July, yun, ganyan. hindi mo na yun na-harvestin yung laman. Hindi na po. Ang purpose mo doon, Yung- patutubuin mo siya para kukuha ng Opo, planting material. Tapos ililipat ko po doon sa mataas na area para pagdating ng... Para kahit mga konti lang po kasi pag yung kahit na mga ilang tali lang po, pagdating po ng planting season po, madami na talaga. Madami na. Kaya ko na pong padamihin. So ibig sabihin, dito sa dating pinagtamnan, haharvestin mo yung cuttings, itatanim mo sa highland, Opo. then doon ngayon ang i-grow mo, kukuhanan ng cuttings Opo. during the planting season. Yes po. Yan. Kaya pag minsan po, sir, nakakamura po ako ng gagastusin dito sa pagkakamote. Biruin nyo po for example, ikaw wala kang, ang tawag po kasi dito sa amin, palakay. Oh. Yung Palakay, pagkukuhanan ng lanot. Oo. Pag wala kang ganun, for example, 1 hectare yung tataniman mo na wala kang pagkukuhanan ng nalot, ang gagastusin mo po doon, for example, mga sa isang hektarya po, 100 na tali. Oh. Magkano yan? Mga 20,000 po. Yun pa lang so, po. yung may mga nagninegosyo na ang paninda lang ay lanot. Yung cuttings. Opo, pag minsan po, yung cuttings po, kaya ako naglilipat, nagpapadami. Pag minsan po sa isang season po na tag-ulan, meron po ako nabebentan, 100,000. Nakakabenta ka rin. Opo, 100,000, ganun po. Kaya kahit papaano yung mga kinuha ko mga Nakatipid ka na dahil hindi ka nabibili ng planting material mo, nakabenta ka pa. Yes po, opo. Pero Yun yung po pinagkuhanan mo, yung mga naiwan lang sa Opo, mga naiwan. farms mo. Kumbaga kung talagang susundin mo, sir, talagang medyo malaking tipid talaga yung pagtatanim ng kamote. Oh. Yung po yung mga ibang nagtatanim, sir, hindi po nila alam yun. Oo. Yung basta pag... Basta bili lang ng bili ng planting material. Oo, planting materials. Wala po silang kumbaga, Vision na Opo. kailangan magtanim ka ng planting material. Opo. Ako po talagang pinagtutunan ko po ng pansin dahil siyempre hindi naman po ganun kalaking pera ko Oo. na para i-manage po yung nung nakaraan po nasa 8 hectare po yung kamote ko. Yung kamote mo. Opo. 3 3 plus 3. Hindi sa mga 7 hectare po. 7 hectares. Opo, na kamote. Itong year lang na to yun. Opo, Itong ngayong nakaraan. season lang po na to. Ngayong season. Kumusta ang presyo ng kamote ngayon? Sa ngayon po, medyo maganda naman po. Pero nung mga nakaraan, medyo mababa po. Pero kasi naman po, kaya nga yun po yung sinasabi ko sa inyo, sir. Kailangan talaga meron kang mga planting materials na gagamitin para makatipid. makatipid. Para yung Kahit na mababa instant na gastos, magiging kita. Oh yes po, ganun po. Para kahit mababa ang presyo, kikita ka pa rin. Opo. Biruin mo po, ang maliles mo po, sir, pag meron ka talaga ng mga planting materials ng sweet potato, ng cuttings po, bali, for example, maliles ka na, for example, ang gastos mo 60,000 sa isang hektarya. Oo.
maliles ka ng 20. 20. O di, 40 na lang. o for example, ang mag-harvest ka ng isang hektarya, ay makaani ka po ng 100, di, na-less na po dun sa, sa ano yun, less na po yun dun sa gastos po, di, mas malaki pa pong Mas kikitain. malaki kikitain mo. Pero nung nakarang taon, sir, na-try po namin ni tatay kasi nagsosyo po kami sa isang hektarya. Nasubukan ko ng 300,000 ay yung ano po, napagbentahan. Ang gastos lang Isang po namin. hektarya? Opo, ang gastos lang po. 300,000. Yes po, ang gastos po namin dun, sir, kwan, mga 40. Wow. Opo. Tapos 2 months lang. Opo, ganun. 2 months Ang lang. laki. So, kung 2 months time ka lang, 300,000 pinagbenta mo, 40,000 lang yung puhunan mo, kumita ka ng 260,000 in 2 months. Ganitong variety po. Anong pangalan ng variety Super na to? Bureau, sir. Pakita na natin. Opo. Ayan. Ito yung Super Bureau. Opo, Super Bureau po. Anong laman nito? Dilaw po yung laman, sir. Dilaw. Opo. Ito yung masarap. Opo. Yung malambot. Mahal to eh. Opo. Mas mahal to kaysa doon sa orange o kaya yung white. O Opo, yung red, white na. no? Opo, yung mga. Ito Tsaka pala yan po yun, mabilis. Super Yung Bureau. market po niyan, sir, mabilis. Talagang Dahil? yan talaga yung gustong-gusto ng mga buyer. Ano daw ang ginagamit nila dito? Kamote Q? Opo, mga ganun, kamote Q po. Oh. Tapos yung mga iba, pinanghalo sa gulay, sir. Pinakbet. Oo, yan, Ganyan. binakbet. Alam niyo po sa Taiwan, may pumunta ka sa 7-Eleven, may mabibili ka na boiled kamote. Opo. Sa 7-Eleven nila, yung Talagang nalaga po. nilaga lang. Mm. Binibenta yun. Sa At ano, mahal ha. mm, Sana yung mga 7-Eleven dito sa Pilipinas Magkaroon din. magkaganon, no? Yung mga gasoline station, sa mga Petron nga mga ganyan, may nakikita ka na boiled egg, di ba? Opo, Yung opo. Nilagang ano. Pero walang kamote. Sana magkaroon ng ganon dito sa Pilipinas para ano. Ito, sir, tignan nyo kahit na. Ito kasi yung planting po. Ay, Ayan. ano to, ayan. Biro nyo, ang dami laman yan. Marami siyang maglaman. Mhm. Ito yung ano, ito yung puno. Opo. Ito yung sinasabi natin kanina, ito na yung mga Ayan. sprout. Mhm. So pag pinatubo mo to konti, ito yung magandang planting Opo, yan material. po. Kasi bago siya. Kasi bago. Mhm. Yan. Biro may isang puno po, ito po siya lahat. Ang dami niyang ano, binunga, isang Opo. puno. Yan, lahat yan. Mm-mm. Okay. So, ang proseso, pagkatapos mong ilanod, tanggalin mo yung vine, padadaanan mo ng Tractor po. tractor. Tingnan natin yung dinadaan. Mas maganda po, sir, pag yan lang po yung may ano po natin sa mga kapwa natin kapwa ko farmers na yun mas maganda po yung ganyan tractor na ginagamit kasi yan maano po mababagalan. Pwede mo siyang bagalan, pwede mo siyang bilisan. Hindi Ano kagaya ng advantage nun pag pwedeng bagalan at bilisan? yung pong kamote hindi siya mapuputol-putol ganun, sir. Pag mas mabagal. Mas mabagal po. Hindi kagaya ng kalabaw. Di ba dati po, yun po ang tradisyon natin na paghukay ng kamote. Ngayon po, may mga machine na po tayo na pwede. May makaka-low speed po siya na hindi po masusugatan yung kamote. Sige nga, tingnan nga natin paano niya hindi nasusugatan yung kamote. Biruin nyo po, ang liit pa lang po nung pinagkukuhanan. Ang dami na. Ano rin, araro rin yung nasa likod. Opo, ayan. Ayan po. Ganun pala. Yan, ano po lang po yan, sir. Ano ko lang po talaga, yung parang ano ko lang, hindi ko po siya talaga expect na ganyan lalamanin. Maganda-ganda na po yung laman na yan, sir. Tingnan niyo po, ang lalaki oh. Ito. Ayan oh. Opo. Yan po, pag ganitong season po yan, dapat maraming sira na po yan. Pero hindi po naman Hindi po pa. siya, opo, konti lang po yung sira niya. Ito yung ano, yung minsan hindi maiwasan. Ayan, yan sinasabi ko. Napuputol. May So kung yung traditional na pag-harvest, yung kalakalabaw, maraming nagaganito. Opo, maraming magaganyan. Kasi hindi mo po siya may luluw yung kalabaw eh. Okay, pag nadaanan na siya, meron ka naman mga Tao pong magpupulot. Ang gagawin nila ay pipitasin na at iipunin sa isang lugar. Yes po, po. Yung mga iba po kasi ang ginagawa, diretso sako na, sir. Oh. Diretso sako.
Para sa akin kasi mas gusto ko mas ganyan po yung tradisyon sa amin eh. Tapos pag ika-classify na po namin, ika-classify pa po yan na small, medium and good. large. Good. Oh, yes po. So, pag inipon mo dito, before mo isako, diretso classify? Opo, diretso classify po. Diretso classify na. Opo. Hindi kagaya po yung iba ginagawa po sa sako muna tapos ika-classify sa medyo malilim ganyan. Dito po sa amin, ganun po ang tradition Bakit ganun ang gusto mo? Kasi Diretso po kung classify. biri mo matrabaho po, isasako mo yan, tapos pupunta mo pa doon. Kung dito na po ika-classify yan, mas mabilis po. Bali, kung sakali may una po, unang ika-classify po nila good. Tapos may nakasunod po medium. Tapos may then small. Yan. So yung tao na magpi-pick up, yung isang tao, ang kukunin lang niya, puro good lang. Opo, good lang po. Yung pangalawa, ang Medium. kukunin niya, puro medium lang. Opo. Yung natira, yun yung Small. small, kukunin niya lahat. Tapos yung iba po reject na. Iba pa yung reject. Opo, bali So, apat na classification. Galing ha? Opo. Kasi pag yung dadalhin mo sa isang at ito, igaganon mo po siya. Tapos ibubuhos mo na naman lahat. Ang hirap po nun, gano'n. Hirap po nung gano'n na Kaya mas maganda po yun. Kumbaga, kung ano yung maiwan, classify talagang mabuti. Tsaka hindi po siya mabubugbog yung kamote. Oo, hindi nabubugbog. Kasi ito po, maselan din po ang kamote. Pag yung nadudurog yan, pagdating sa market po, magpapasa-pasa siya gano'n. Oo. Kaya mas magandang dyan na po. Oo. Yung iba, ang ginagawa nila, hinuhugasan nila. Ikaw hindi na. Hindi na po. Diretso na. Diretso na po yan. Yung balintawak na ang maghuhugas. Maghugas po. Para i-bundle ng 10 kilos po Ng yan. 10 kilos. Yes, Sila nang nagbabundle. Yes po. Oo. Yung po kasi, nood ako ng YouTube doon sa kamote. So, ang pinapanood ko yung mga nasa Amerika. Opo. Ang ginagawa nila doon, hindi nila hinuhugasan talaga. Opo. Tapos, ilalagay nila sa tinatawag na isang lugar. Ang tawag nila doon ay curing. Hayaan nila yan ng ilang araw, 3 araw hanggang 1 linggo para yung kamote tatamis. Opo, tama. Para mas Opo. masarap. Mas Oo. Pero magagawa mo lang yung curing kung hindi mo siya hinuhugasan. Opo. Ang problema dito sa Pilipinas, pagdating sa palengke, Hinugasan. diba, kagaya ngayon, kinuha ng buyer mo yan. Yes po. So mamayang hapon, nasa balintawak na yan. Nakahugas na. Sa balintawak, huhugasan na nila yan. Opo. So yung curing, Wala na nawawala. po. Nawawala na po. Oo. Bali, yung buhay din po ng kamote pag nadala na po ng nahugasan, medyo napapadali Wala po. na rin, Wala na rin po. Medyo madali na po siya magsira, ganyan. Yeah, oo. Pero kung dapat talaga yung sinasabi niyo po na hindi dapat siya hugasan. Kasi ang kamote po, pag nahugasan mo yan, sisip-sip pa po dun sa loob po ito, magiging pangit din po yung lasa. Oo. So, dapat talaga hindi hinuhugasan. Opo, dapat ang po. maghuhugas Kaso yung po, kakain. alam niyo naman po dito, kailangan dito sa Pilipinas kasi ang market lagi yung appearance, maganda. no? Dapat maganda. Opo. So para makitang maganda 'yan, huhugasan mo talaga 'yan para puting-puti, Opo. walang alikabok, magandang tingnan. So yung buyer pag nakita niya ang linis, bibili niya. Opo, ganun. Pero nasa sakripisyo yung lasa. Opo. Oo. Kaya so, po yung- kung kayo po gusto makabili ng kamote na masarap, ay medyo mahirap kasi nga lahat ng kamote na nasa palengke na, dumaan na lahat yan sa hugas. Opo, tama. So, siguro pag gusto yung makakuha ng masarap na kamote, pumunta kayo ng Balintawak, hanapin niyo yung nakasako. Opo, yun No? maganda. Opo. Yung hindi pa nahuhugasan. Doon kayo bumili, tapos i-store nyo sa bahay nyo, open air, ng hindi nakabilad, but open air, para i-cure nyo siya ng mga 1 week, and then Opo. saka nyo siya lutuin. Yun, masarap na masarap siya. Yes po, opo. Mas matamis yung lasa po. ng ano. Mas matamis yung lasa. Opo. Ayan. Ayan po sir, yan, yung tractor na yung pundar ko din po. Ayan. Pundar mo na rin Opo, to? dyan sa pagpabukid po. Tapos meron din po akong malaking ganyan. Yung Ford na malaki po. Kasi dati po nagbubukid po ako dun sir. Ano lang, mga half hectare, ganyan. Eh sabi ng biyanan ko, sabi niya, wala kang kikitain dyan. Pag half hectare lang. Oo, pag half hectare Ano lang. ba yung kamote farming na para kumita ka ng limpak-limpak na salapi? Siguro sir, yung pag-aalaga. Pero gaano kalaki?
Pero dapat mga ano sir, mga mababa yung 5 hectare. Minimum of 5 hectares. Yun po ang sabi ni tatay, yung binan ko. Kasi nag-start po ako nun, half hectare, sabi niya, hindi ka kikita dyan, sayang yung oras mo. Sabi niya. Nag-try po ako, 5 hectare. Totoo nga. O medyo may naitatabi naman po konti. So ito yun, pag 5 hectares, kahit na mababa yung presyo, kikita ka. Opo, kasi sabi mo kikita ka po, kung lalo na't malaman. Oo. Kung for example na lang, kung 1,000 ang isang kaban po, Oo. kung 100 sacks po yun, di 100,000 na po. 100,000 na yan. Ang gagastos mo lang naman po sa isang hektarya, nasabi ko po sa inyo, yung gagastos lang po namin 40. O di may 60 ka pa rin po. 60,000 Kung na. 5 hektarya po yun, na tag 60, Oo. malaki-laki na rin 60 po. times 5, magkano yan? Bali 60 times 5, Di, ilan yun? 300. 300. Opo, ganun po. 300,000. Yes po. 300,000 ka na. Oo, malaki. Malaki na rin po. Kumbaga, kung divide mo naman po yun sa 4 bands yung 300,000, para ka rin pong 2 buwan 2 buwan po. O parang nasa tag 150 ka kada isang buwan. Parang ganun po. 150 isang Opo. buwan. So sinasabi ni Gilbert, ito yung unang na-harvest niya. Opo. Ilang square meter tong unang na-harvest mo Mga na palagay to? ko sir, mga 2,000, mga 1,000 sir. 1,000 square meter lang. Opo, ang napera po nito is 20,000. 20,000. Yes po. Neto. Opo. Nakaneto ka ng 20,000 so 1,000 square meter. Every mo, ang lit lang po nito, ang luwang pa po. Oo, ang luwang Ang pa, area oh. lang po nito, nasa 6,500 lang po, 7,000 ganyan. 7,000 square meter lang to, Opo. itong kamote na to. Opo. So ngayon, jackpot ka kasi mataas ng presyo ngayon kasi Opo. tapos na yung season. Opo. Magkano per kilo ngayon ng Ang kamote? buyer po na nakausap ko, before ko na nag-ano nito, nasa 29-30. Yan. 30 pesos. Opo. Kasi yung buyer ko po na yun, kumbaga madali lang po yung usapan namin. For example, 30 ang sabi ko. Pwede naman po siyang, pag minsan tumatawad po, bigay ko ng 29, ganyan. Pwede na. Kasi po pag minsan yung konti lang po na medyo natatagalan, lalo pong masisira yung kamote. Kumbaga, nasa farmers din po yun pag So halimbawa, yung si farmer, kung hindi mo siya pinagbigyan sa tawad, hindi niya Hindi- kukunin. oo. Si trader, si trader po. hindi niya kukunin. Sa susunod naman po, pag minsan naman po, pag medyo kumbaga bigayan po Bigayan. Kami, ng Ah. buyer ko. So si buyer mo, matagal mo nang kilala? Nito lang pong, ngayon season lang to, pero napalagay ko, yung loob ko po medyo maganda po. Maayos siyang kausap. Maayos po. Paano mo nakilala tong buyer mo? Yung last time po, nagpahukay ako ng 3 hectare doon sa malapit sa daan. Oh. Na, Nakita niya? Opo, sabi niya, pwede ba akong humingi ng kamote, bumili ng kamote, sabi niya, kahit tapang isang karga lang, sabi. Sabi ko, Hindi pwede. hindi pwede Kasi kasi may buyer. meron ng buyer. Sabi ko, sa gusto mo, sa susunod total, marami pa naman akong kamoting hukayin. Bibigyan kita, sabi ko sa kanya. Ah. Tapos mga pang ano na po to, pang 4 na pick up niya na po Pick sa up akin. niya. Yes po. Saan niya dinadala? Sa Batangas, sa Tanawan po. Sa Tanawan pa niya dinadala. Yes po. Sa Tanawan po. Funny, no? So, para galing ng Tarlac, okay, yung buyer, dadalhin niya sa Tanawan. Oh, yes po. Sa Tanawan, nagdadatingan yung mga trader doon. Dadalhin sa Divisoria, dadalhin sa Balintawak, pwedeng sa Q-Mart, at iba pang mga provinces like siguro Quezon, Yan or po. ibang mga palengke sa Batangas. Ganun po yung trading na nangyayari. Kaya minsan mahirap mo hanapin ano yung source, saan nanggagaling talaga yung Oo. item. So, for example, no, sabi ni Gilbert, yung kamote niya, ang buyer niya, dadalhin sa Tanawan. May kakilala naman ako, bibili sa Tanawan. Dadalhin naman niya sa Rustans. O dadalhin niya sa Landers. Yun. Opo. Kasi nga, yung mga institutional buyers, minsan, hindi naman nila kayang bilhin yan na in bulk Opo. na thousands or ano Kilos ba po. or kamote lang para sa isang tonelada. Hindi nila kaya yon. Kilos lang, hundreds of kilos lang ang kaya nila. Kaya dadaan talaga sa isang trader. Hindi po pwedeng hindi dadaan. Tapos ang ginagawa ko din doon, sir, dahil may buyer na po akong direct buyer. Pag minsan po pag may magpapahukay akong kapitbahay na may kamote, ganyan. Sasabay mo na. bibilin Ikaw naman ko. ang bibili. Ako naman pong bibili. Iti-trader mo na. Opo, tapos tatawag ko yung buyer ko. Kumbaga, for example, kuha yan sa akin, 30, ganon. Ang kuha ko naman doon sa farmers, mga 28, mga ganyan. May 2 Kasi pesos ka na. classify ko pa. Oo. Opo, tas Ang yun neto po. mo, mga magkano? Mga Sabi mo na pong piso, ganon. Piso. For example, 5,000 kilos po yung
Nakuha mo? Nakuha ko po sa farmers, may 5,000 din po ako na ano. Ah, Kumbaga, not bad. andun na rin po kasi ako eh. Kaya Ah. hindi ko na po pinapakulan yung time po na Ang magaling andun kay ako. Gilbert, magaling na siyang farmer. Alam niya yung economy of scale, naiintindihan na niya kailangan magtanim siya ng malaki. At the same time, marunong pa siyang mag-trade. Yes po. No? Oo. Biriin mo from kabote to corn, ano pa mga tinitrade mo? Bangus ka mo, Oo ano po. pa? Ano pa ang Nag-dealer tinitrade din mo? po ako ng soft drinks. Soft Yes po. So, hasang-hasa si Gilbert sa pagninegosyo. So, I'm sure, ang dami mo ng ipon. Hindi naman po dahil Bakit? may mga gusto pa po akong mga bilin-bilin, ganun. Like, Kumbaga, lupa. may nabili na rin po na Ilan maliit. ang lupa mo? Ano lang po, ang ilan lang po, bali, ano ba yun? 1,000 square meter, ay 100 square meter, tapos yung kila tatay. Pero yung wala, yung tirahan mo, nakabili ka na hindi po, may nakapagpatayo na po ako ng bahay dito. ng bahay. Yes po, sarili po. Sa biyanan mo, No po, doon po. tabi ng biyanan mo. No, yes po, kasi nung bago, ay kasal kami, sabi ni nanay, sabi niya, gusto ko dito kayo, ganun. Kaya doon po ako nagpatayo ng bahay doon sa ayun po ang request nila. Sa biyanan mo. Opo. Sabi mo sana sa isang kondisyon, yung kusina nyo nakadugtong sa kusina ko. Hindi ako naman po, sir. Ayaw ko ng gano'n, sir. Ang gusto ko Sige. po, sir, mo. yung ibig ko sabihin ay yung... May sarili ka. Opo, sarili. Kasi kahit na gaano po yan, kabait yan sa isang tao pag na sobrang tagal na sa umpisa lang masaya. Alam niyo po yun? Opo. Kasi magbisan, kahit na wala po kayong ginagawa na kahit anong minsan, nagkakasawaan din. Ganyan, tulad At saka po. nakikita lahat ng kilos mo. Yes po, sa akin naman po, walang problema yung kilos eh. Oo. Kasi kaya ko pong handle yung kailangan na maging mabuti akong na hindi po ako... Na in low. No po. Tsaka kung nakabukod ka, alam mo kung wala kang asin, naubos asin mo, alam mo na bibili ka. Yes po. Kasi kung nakatabi yung kusina mo, kukunin mo yung asin ng biyanan mo. Ayun na po yung sinasabi kong yung sinasabi ko pong sir. Ah. Yun yung po yung sinasabi ko na pag minsan, siyempre, hindi naman po lahat sa lahat ng oras maintindihan ka. Opo. Kaya mas mabuti po talaga yung yung naka-separate. Nakaseparate. Opo. Yun po yung talaga yung unang-unang Oo. pinundar ko yung namin ni Mrs. ko yung bahay po. Oo. Gilbert, ilan ang anak mo? Wala pa po, sir. Kailan na kayo kinasal? Mga 6 years na po. Okay. Kasi 6 years po. Siguro, hindi mo pa pinapa, Pag gusto niyo pong makita yung, yung mga mais ko doon na nakabilad, madami dito lang po. Malapit sige. lang po. Opo. So, balikan natin, ano pang pag-uusapan natin sa kamote? Yun Siguro po ang kailangan ipakita yung actual classification, yung paglinalagay na Opo, sa mamaya po. So, matagal-tagal pa to kasi Maluwang tingnan pa niyo po. maluwang pa yung yung lalanutan nila. Yun. Tapos maluwang pa yung bubungkalin, Opo. no? Oh, yes po. So, meantime, muna tayo. Sige, tignan muna natin yung ibang ginagawa ni Gilbert. Opo. Like yung corn. Yes po. Okay? Fire mo. Say, bukas na po. Bukas na. Opo. Bali, ganun ba yun? mararush po eh. Sobrang luwang pa po nung hukay niya. Oh. Bali po doon, ang tao ko doon sa kabila, nasa po sila 13. Tapos dito po, ang tao ko dito nasa 12. Ay, hello po. Ay, salamat po. Ay, sige, Ma'am sir. Sophie, please. Halina kayo, mga ka-agribusiness. Bilis. Sama ka. Eso. Kilala niyo si Gilbert? Hindi ko po siya masyadong na... Okay. Hello po, hello po. Halika kayo, kapamilya. Salamat po. Gilbert, Yes po. ay, hello ma'am. Hello po. Okay. Ma'am, salamat po. Nanonood pa kayo. Opo, kasi magsasaka Salamat. po kami. Opo. Sir, salamat po. Opo. Dito po Kaya to, ba? guide ko lang sila. Guide ko lang sila. Okay lang po dito. Sige po. Salamat po. Ay, sir. Hello po. Nagbibindi ka rin, sir. Sana in the future, mag-future na ako. Oo naman po. OFW. Nandito. OFW ka, sir. Seaman. Kapitan ka rin. License na lang dito. Kunin yung number niyo, sir. Balikan natin. Ay, wala pa po ako kung ano eh. Wala ka bang farm? Page. May farm konti lang. Anong pina-farm mo? Rizal. Doon? Ramos. Ramos na town. Abo, dito rin sa Tarlac.
Sige, sir. Opo, thank you. Thank you. Babalik po kayo. Babalik po kami dito. Paki-iwan lang po kami. Aalis ka na rin ba? Mag-ano po kami mag-outis. Ay, ibigay mo na ngayon. Tara. Okay. Asan ang bahay niyo, sir? Ito? Ito, ang bahay niyo. Sir, The business nandito sa aming tahanan. Sir, sige, sir. Thank you. Sige po. Lalaki pa. Opo. Salamat po, ma'am. Wala. Salamat po, sir. Apo. Maganda rin yung presyo. Okay. Gilbert, Sige po. sabay ka na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.